What in the world, kid? Ang dagundong ay sumabog mula sa makinis na Lamborghini habang ang may-ari nito, isang lalaking madaling makapasa para sa isang Greek god, ay lumabas mula sa marangyang sasakyan. Scratch that, he practically embodied one. But wait, did he just refer to me as a kid? For heaven's sake, 21 na ako. Are you out of your damn mind? Nabalik ako sa realidad ng tumugos ang galit na galit niyang boses. Sa kabila ng kanyang nakakatuwang Italian accent, namumuo pa rin ang galit ko. How could he? Matapos akong muntik na sagasaan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tawagin akong kid at maghagis ng kabastusan. Bilang tugon, ginamit ko ang isang skill na pinagkadalubhasaan ko, inilabas ko ang aking dila sa kanya bago lumayo. What an insufferable jerk. Allow me to introduce Irish Kate Miller, isang tila ordinaryong 21 taong gulang na madaling mapagkamalang isang tipikal na teenager any day at any time. Isang young woman from humble beginnings, namumuhay sa isang hindi mapagpanggap na buhay. Ngayon, kilalanin si Alexander Romano, 30 taong gulang, ang pinakamayamang bilyonaryo ng bansa at ang kakilakilabot na pinuno ng Italian Mafia. Kinatatakutan at iginagalang ng lahat, siya ay nagdala ng moniker ng Continent's Ultimate Enforcer. Ano ang nangyari nang, sa gitna ng galit na paghahangad ng isang $20 milyon na kontrata, halos tampalin niya si Kate, isang babaeng dali-dali niyang hinuhusgahan na bata siya. Sa halip na makatanggap ng inaasahang paghingi ng tawad, bastos niyang inilabas ang dila sa kanya at naglakad palayo. Sa kabilang banda, si Irish. Oh mom, seriously? Tanong ko sa mommy ko. God, bakit kailangan laging tutulan ng mga nanay ang kahilingan ng kanilang mga anak? Hindi ako makapaniwala na gusto ng mommy ko na manatili ako sa bahay sa Lunes ng umaga at mamis ang interview ko dahil lang kailangan niya ng tulong sa pag-iimpake. Oo, kakalipat lang namin sa bagong tahimik na lugar na ito. It's quite nice and the view is everything but I'm not missing my interview. Pero mom, sabi ni Diana, ngayon daw ang interview. I can't miss it. I'd help out pagbalik ko. I promise. Patuloy akong tumututol, alam kong sa huli ay susuko siya. Fine, you win, but be careful honey, and I wish you luck, okay? Tumakbo ako sa matamis na yakap mula sa aking ina. Thanks mom, I won't let you down. You know, we need the money to keep up with the bills and food. Sinubukan kong bigyan siya ng matibay na dahilan para magtrabaho. Yes, my mom doesn't want me to handle both work and school at the same time. Pero wala pa akong klase, since bagong lipat lang kami. I'll enroll for my master's program next week though. In case it gets too hard, just quit. I don't want you stressing out honey, sinabi niya. Palagi niyang sinasabi yan, isa siyang nurse. Siya lang ang pamilya ko. Namatay si daddy noong ako ay 17. Well, hindi naging madali mula roon, ngunit hindi namin ito hinayaan na maging hadlang. Overprotective sa akin si mommy. At yon ay dahil nag-iisa lang akong anak. Bye mom, sabi ko sabay halik sa noo niya. Not so fast sweetheart, your breakfast first. And that is my super mom for you. Erg. But mom. No buts Irish Kate Miller. Breakfast first, sabi ni mommy. Well, whenever she call me like that, alam kong nasa mama bear mood niya. Kailangan ko na lang sumuko. Fine, nag-huff ako. At narito ako, pagkatapos magkaroon ng isang healthy breakfast sa ilalim ng mga mata na nagbabantay. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Diana, ang best friend ko. Higit pa sa isang sister, hindi sumasagot. Oh great! Sabi niya hintayin ko daw siya dito, at wala naman siya. I hate waiting people. I really hate it. Anong desyerto na lugar? Ibig kong sabihin, hindi ko alam na may ganitong uri ng mga lugar sa New York. Nagpa siya akong tumawid sa kalsada at umupo sa waiting bench. Walang sasakyan, good. Nagsisimula na akong maglakad, then all of a sudden, I heard a car running so close. Paano ba naman tumingin ako sa kanan ko at nakita ko ang isang mabilis na sasakyan. Parang tumigil saglit ang lahat at walang maproseso ang isip ko. Hindi na ako makalakad ulit. Sobrang natakot ako. Oh my God Irish, you're dead, you're so dead. Binalaan ka ni mommy, binalaan ka niya. Naging sobrang lapit ang hiyawan. Ipinikit ko ang aking mga mata sa takot, ayokong masaksihan ang sarili kong kamatayan. Dear God, please help me. Hinihintay ko ang sakit, lumilipad pataas at lumanding ng gusto pero wala akong nararamdaman. Patay na ba ako? Oh no, hindi na naman ako makahinga, oh no. What the hell kid? Ha,
I'm not dead. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at napatingin sa lalaking sumisigaw sa akin mula sa itim na Lamborghini na nasa harapan ko. Ilang pulgada na lang ang layo, that was close. Then the guy with the husky voice stepped out of the car. Oh my God, wait a minute, did I say guy? Scratch that. Ang Greek god sa katawan ng tao. Are you fucking crazy? Nawala ang pag-iisip ko sa sinabi niya. Tinawag niya lang akong kid at cuss. Kahit na siya ang may pinakakahanga-hangang Italian accent na narinig ko, he's so rude. He's looking at me with piercing silver eyes na puno ng galit. I respect people and driving rules. He doesn't. Ang ibig kong sabihin ay napakalinaw ng kalsadang ito bago ako tumawid. Siya ay nagmamaneho ng higit sa speed limit at ngayon ay hindi pa siya nagsisisi. For crying out loud, tinawag niya akong kid. At 21 na ako. I do the one thing I know best. Nilabas ko ang dila ko sa kanya at lumayo ng hindi lumilingon. Childish, I know, but I'm not a bully. Hindi ko alam kung paano mag-cuss in return. Lame though. Sa wakas ay nakarating na ako sa waiting area at umupo, ngunit wala na ang sasakyan. Ang gwapo at nakakainis na lalaki. Ngunit may isang bagay na wala sa lugar. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Yung tingin, I can't figure it out. Bukod sa galit, may kung anong emosyon doon. Sakto nang dumampi ang puwet ko sa bench, tumunog ang phone ko. Now look at when she finally decides to call. Where are you? Tanong ko habang sinasagot ang tawag. I'm so sorry, Irish. I was with my boss. I'm minutes away. Don't be sad. I know how deserted that part of the town is and how bored you can be. I'm so sorry. Lunch is on me. Sagot niya at alam kong nagsisisi talaga siya. Just hurry, sabi ko sa kanya at ibinaba ang tawag. Anong paraan upang magsimula ng isang Lunes? Erg. Miss Miller, you can start work tomorrow. I'm impressed with your attitude. Sabi ng kalmadong old man na may-ari ng shop. Mas maganda at classic ang coffee shop kaysa sa inaasahan ko, at mukhang friendly ang boss. Sa ibang araw, tatalon ako at gagawin ang aking happy dance right in front of him, but not after that encounter with that rude Greek god. Don't get it wrong. I'm excited to start working here, it's a cool place. Thank you sir, I'm grateful. Ngumiti ako sa kanya habang kinamayan ko ang mainit niyang mga kamay. Ngumiti siya pabalik sa akin. Just call me Adam, dear. Sure sir, I mean, Adam, pupuntahan ko lang si Diana. Nang tumango siya na nagsenyas ng oo, lumabas ako sa isang mukhang sorry na si Diana. Hinila ako sa isa niyang yakap na nakakadurog ng buto. I'm super duper sorry, Irish. Adam needed me to run an errand para sa kanya. He's a nice guy, I couldn't say no. I'm so sorry, BFFAE. Well, she has a good excuse and sa napansin ko, mabait na matanda si Adam. Well, it's okay, and thank God you had a good excuse. If not, it will be just a BF without the FAE, forever and ever. Salamat at hindi ko nakalimutan, sa ating biyahe dito, you were ranting about this rude handsome guy na nakita mo. I cannot put two and two since I didn't want you to miss your interview. I need the spicy details. Sabi niya habang nakawiggle ang kilay niya at emphasized ang spicy. Humagikik ako at sinabing, remember that cheesecake you once baked when I was in Ohio? Oo. Gusto mo ng spicy details, you bake me those same cakes. Well, I got my revenge on her. Cheesecake para sa mga detalye. Inikot niya ang kanyang magandang brown na mata, bago bumulong ng mahinang fine. Well, I did tell her everything about the guy, leaving are the strange look na napansin ko sa mga mata niya. He sounds hot, you know you could at least kick his ass and get his number for me, right? Natatawang sabi ni Diana. Tumayo ako na isinabit ang bag ko sa balikat ko, at tumingin kay Diana. Yeah, right. Anyways, sabi ni Adam, bukas na ako magsisimula. I'll rush back home to mom, she needs my help. I should get going. Oh, ihahatid na lang kita palabas. Send my love to your mom, and don't forget work starts at 8. Bye Diana, sabi ko habang pumara ng taxi. See you tomorrow. At ang bukas ay dumating na medyo mabilis. Heto ako, nakatayo sa Kitchen of Adams. Well, yun ang pangalan ng coffee shop. I'm yet to memorize this speech. I've been trying for the past hour and Eleanor, the baker here says I'm next in line to wait the table at nagkataon na ang table na ito ay isang VIP table, ibig sabihin kailangan kong gawin ang mahusay sa aking speech. Hi, my name is Kate, and I'm your waitress today. Would you like some coffee?
espresso, cappuccino, you name it. We equally have freshly baked cakes that would go very well with your drink. What a speech. Oo, kailangan kong gamitin ang aking middle name kapag naghihintay. I mean ang coffee shop na ito ay maraming rules tulad ng isang aktwal na restaurant. Irish, bagong customer. Tawag ng isa kong katrabaho. Naramdaman ko na ang paglabas ng puso ko sa dibdib ko. Kaya mo yan, Irish, kaya mo. Oh, okay. Naglakad ako papunta sa lalaking nakaupo sa VIP section ng shop. Siya lang ang nasa section na ito. Nakasuot siya ng well-tailored black tux na parang tinahi sa kanya. Hindi niya ako pinapansin, bagkus ay nakatingin siya sa kanyang makintab na itim na iPhone. Ang kanyang pabango ay tumama sa aking butas ng ilong mula sa malayo at umiling ako upang hindi magambala. Hi, my name is Kate and save your speech. Get me a cup of black coffee with just a cube of sugar. Sabi ng lalaki na may sexing accent. Teka, parang kilala ko ang boses na ito. Anyways, hindi pa oras para mag-isip. Oras na para magsimulang magtrabaho. Would you just do your damn job? I need the coffee now. Yes sir, sabi ko at nagmamadaling pumunta sa kusina, handang ibigay kay Sam ang order na magtimpla ng kape ni Mr. Black. Ngunit nakita ko kung gaano siya kabisi, nagpasya akong ako na mismo ang gagawa. Bagay sa kanya ang pangalang Mr. Black. He has this dark aura na hindi ko ma-figure out kaya tatawagin ko siyang Mr. Black. Coffee was something everyone could make. Nagtitimpla ako noon ng kape ni Daddy. Naglagay ako ng cube of sugar ngunit naisip ko kung gaano ito kapait kaya magdagdag ng isa pa. Hindi niya mapapansin, pagkatapos dumiretso na ako sa VIP area. You're 5 minutes 28 seconds late. Anya, pagkalapag ko ng kape sa harapan niya. And it takes just 4 minutes to make my coffee, who the hell employed you here? Panipi. Seryoso ba ang lalaking ito? Nagtimpla lang ako ng kape niya, the least he could do is say thank you. At bakit niya binibilang ang mga segundo? May mga taong weird. And what the fuck did you put in my coffee? I said I want just a cube of sugar, and you fill it with 10 cubes. Are you crazy? Napatulala ako, wala pang nagsasalita sa akin ng ganyan. Yeah, spoken, hindi siya sumisigaw para tumawag ng atensyon na ipinagpapasalamat ko. Tumayo siya at umalis ng walang ibang salita ngunit binayaran niya ang kanyang kape na may malaking tip na $50. Laking gulat ko, walang nag-iwan ng napakalaking tip para sa hindi niya nahawakan. Marahil ito ay isang pagkakamali. Ibibigay ko sa manager. Ang sakit ng pagiging insulto sa publiko ay pinapatay ako. Tahimik kong kinuha ang tray at bumalik sa pantry kung saan nakatingin ang lahat sa akin na parang alam nila ang nangyari. Si Sam ang unang nagsalita. Well, more of question. How could you make Mr. Romano's coffee? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Worst still, nagdagdag ka ng extra sugar. Delikado ang lalaking iyon, Irish. Whenever he comes here, the atmosphere changes from pink to black and the worst thing is, araw-araw siyang pumupunta dito, baka mawalan ako ng trabaho bukas dahil sa pagkakamaling ginawa mo. Oh Irish. This was killing me even more, akala ko tinutulungan ko si Sam pero mali pala ang ginagawa ko. Teka, paano nila nalaman ang nangyari kanina? Paano mo nalaman lahat? I asked in a hushed tone, feeling sobrang hiya. Si Diana ay busy sa paghihintay ng mesa, kaya hindi niya ako nagawang iligtas. Sagot ng isa kong katrabaho na parang hinihintay ang tanong. Ang masamang balita ay hindi nananatili sa isang lugar. Magtrabaho na kayong lahat. Si Eleanor, ang ina na babae sa kusina at ang kanyang mga utos ay iginalang kaagad. My vision was already blurry. First day of work ko ito at nagkaproblema na ako. Naglakad ako papunta kay Eleanor at inabot sa kanya ang tip na iniwan ni Mr. Black. Keep it sweetheart, Mr. Romano always lived that much of a tip once in a while, sabi niya na parang kilalang kilala niya. Sino naman siya? Curious kong tanong habang may luhang kumawala sa mata ko. Inabot sa akin ni Eleanor ang isang tissue at ang sumunod niyang sinabi ay natakot ako. Don't cry sweetheart and as for the man, it's for me to know and you to find out. But just be careful, his aura is full of danger. Pagdating ko sa bahay, agad akong niyakap ni Kendall, ang kaisa-isang pinsan ko na nagkataon lang na bakla sa nakasanayan niyang bear hug. Sa ibang araw, matutuwa akong makita siya, ngunit hindi pagkatapos ng kakilakilabot na pagtatagpo sa trabaho. Sana hindi na lang ako tumulong sa simula pa lang. Mukhang hindi masyadong masaya ang baby girl ko, tell me, what's wrong? Alam kong babasahin niya ang body language ko, at sasabihin kung ano ang nangyayari, pero ganoon talaga si Kendall, puno ng emosyon. Magaling siyang magbasa ng mga tao. Ayos lang ako Ken, aakyat lang ako ng hagdan at mag-freshen up. Asan na nga pala si Mommy? First of all, it's Kenny.
Ken and Kendall sound so boyish. Sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. He wasn't sane at all. I mean his name is Kendall but he was bent on change it to Kenny cause to him, it sounded burly. Tapos ka na bang iikot ang mga magagandang mata mo? Tumango lang ako, wala sa mood sa lahat ng drama niya. Secondly, hindi ka aakyat ng hindi sinasabi sa best cousin na mayroon ka kung ano ang mali. And lastly, umalis si Mommy upang bumili ng ilang mga groceries. Ikaw lang ang pinsan ko kaya ikaw ang the best, paalala ko sa kanya. Alam kong hindi niya ako papakawalan maliban kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari, kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Oh my goodness, how can someone be so rude, worst still, to someone so innocent and beautiful like you? Don't bother my princess, I'm gonna kick his ass when I see him. That's if his ass looks ugly though. Inalo ako ni Kenny nang matapos ako. Natawa naman ako sa bastos niyang biro. Lagi siyang may paraan para mapasaya ako. Paano kung sasama ako sa iyo sa trabaho bukas, sa ganoong paraan, susuntukin ko siya ng malakas. Sabi mo lagi siyang pumupunta, di ba? Tumango ulit ako, yan ang sabi sa akin ni Grace. Tumayo ako para mag-shower ng matagal pero umalis na lang ako pagkatapos halikan ni Kenny ang noo ko. Kinabukasan, nagising ako na may positibong pakiramdam, naghanda at bumaba para sa aking almusal. Tinulungan ni Kenny si Mommy. Good morning Mom, Kenny. How was your night sweetheart? Tanong ni Mommy habang naglalapag ng isang plato ng pancake sa harapan ko. Sweet, this smell delicious. I complimented Mom's frying. Well, wala naman akong masyadong alam sa pagluluto gaya ni na Mommy at Kenny. Lumapit si Kenny at umupo sa tabi ko habang binubulong sa tenga ko ang sarap dahil sa kanya. Narinig ni Mommy dahil mapaglaro niyang hinampas ng spatula ang ulo niya dahilan para mapatawa ako. Pagkatapos ng almusal, dumiretso na ako sa trabaho. Pagkapasok ko hinila agad ako ni Diana papuntang washroom na parang hinihintay ako. Wow, dahan-dahan lang Tigress, sabi ko sabay buntong hininga. Parang nakakita ng multo si Diana. Anong nangyari? Remember you practically insulted Mr. Romano yesterday? Tanong niya. Nang bigyan ko siya ng isang blankong tingin, bumuntong hininga siya at nilinaw ang kanyang punto. Well that's what he claims and now, may malaking problema. Una, iniinsulto niya ako, tapos nagsisinungaling siya, tapos ngayon ako ang may problema. Sino ang lalaking ito? Sino siya sa tingin niya? At ang problemang ito, tanong ko, medyo curious. There's a 1% chance that you still have the job. Adam wants to see you. Sagot niya sa nakikiramay na boses. No, hindi ito maaaring mangyari. I barely got this job with a good pay, and now I'm going losing it. No God, Mom's gonna be disappointed. I was losing it. Naisip ko na ang paggising na may positibong pakiramdam ay swerte. Lumalabas na hindi ito para sa akin ngayon. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ko at hindi ko na napigilan. Hinila ako ni Diana sa yakap ng BFF na bumubulong ng malalambing na salita sa akin habang patuloy akong umiiyak. We're not sure, you might still have it. Let's not jump into conclusions yet, okay? She consoled pero alam naming pareho na walang kwenta. Bumaba ako at naglakad papunta sa opisina ni Adam. Medyo malaki at komportable ang opisina. Nang kumatok ako at narinig ko siyang nagutos na pumasok ako at umupo sa isa sa mga komportableng upuan. Nanatili akong nakatitig sa mga palad ko habang gumuguhit dito ng mga bulaklak. Isang bagay na lagi kong ginagawa kapag kinakabahan ako. I can't believe what you did yesterday, Irish. Mr. Romano is dangerous. No one step on his toes and worst still, add something to his coffee. Sabi niya sabay upo ko at alam kong nasasaktan siya na kausapin ako ng ganyan. Sinasabi niya na ininsulto mo siya at hindi iyon maganda. Dahil ba talaga sa kape ang lahat ng ito? Normal na kape. Then it hit me. Nanlaki ang mata ko when realization hit me. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang boses niya. Siya yung lalaki sa Lamborghini na muntik na akong masagasaan. Ininsulto ko nga siya 3 araw na ang nakakaraan nang inilabas ko ang dila ko sa kanya. He's probably paying me back. Oh no, hindi ako nilalagay ng dila ko sa gulo, bakit ngayon pa? Bakit kailangang maging siya? Hindi ko akalain na makikita ko pa siya. Tumingala ako kay Adam and hit the nail right on the head. Do I still have the job? Ang kanyang hitsura ang nagsabi ng lahat. I didn't. Oh great, so great. Tumayo ako at pinagmasdan ng fatherly figure na nakatitig sa akin ng may panghihinayang. Thanks for accepting me work here Adam. I'm grateful. I'll just pack my stuff and head out. Nasa pintuan ako nang ang sumunod niyang mga sinabi ay nagparamdam sa akin na hindi lang ako ang nakaramdam ng sama ng loob. I'm sorry Irish, he made me do this. I'd help you if I can but there's not much I can do. Ayokong marinig siyang matapos kaya tumakbo ako palabas sa naghihintay na mga braso ni Diana at umiyak.
Umiyak dahil sa hindi patas na pagtrato na natatanggap ko. Siya yung muntik na akong patayin tapos ngayon ako yung masama. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, nag-empake ako ng mga gamit ko na hindi gaanong at nagpa siya na maglakad ng kaunti bago pumara ng taxi. Ang paglalakad ay palaging nagpaginhawa sa akin ng kaunti, at magagamit ko ang pagkakataong ito para isipin kung ano ang sasabihin ko kay mommy. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong itim na Ferrari na papunta sa direksyon ko. Ang ganda ng sasakyan, sabi ko sa sarili ko. Ngunit sino ang nakakaalam kung ang tao sa loob ay isang gumagawa ng gulo tulad ni Mr. Black? Huminto ang sasakyan sa mismong harapan ko at ang taong lumabas, well, sino pa ba kung hindi siya? Gusto niya sigurong agawin sa mukha ko ang pagkapanalo niya. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko inaasahan pero sinundan niya talaga ako. Ano ang gusto mo sa akin? I snapped, hindi lumingon sa kanya. Nilagpasan niya ako at tumayo, hinarangan niya ako sa paglalakad. Nothing, I have everything already. Sinabi niya na napakalinaw kung gaano siya ka-proud. Hindi ko na ulit siya pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na niya kailangang sabihin sa akin na hindi ako high class tulad niya. Well then I don't have to waste my time on you. Now get your proud face out of my sight. Hindi ko nga alam kung saan at kailan ako nag-ipon ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganun. Hindi ako nagsasalita ng bastos sa mga tao ngunit iba ang taong ito. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako sinusundan matapos mo akong tanggalin sa trabaho, so just go. Para sa isang princess na tulad mo, hindi mo na kailangang magtrabaho sa isang cafe. I just did you a favor. Don't I deserve a thank you? Tanong niya na nakataas ang kilay. Well, he emphasized on the princess, like he knew me personally and I must admit, it sounds beautiful but he was insane. Gusto niya ng thank you dahil nawalan ako ng trabaho. Seryoso ba siya? I just rolled my eyes and continue walking, praying I saw a cab as soon as possible. Alam mo yan ang nagpapaganda sa'yo, kapag nagmulat ka ng mata. Yung blue shade na yun nagiging gray for 2 seconds. Naging dahilan yun para tumigil ako. Napabuntong hininga ako. Paano niya nalaman yun? Tanging ang mga pinakamalapit na tao sa buhay ko ang nakakaalam niyan at kadalasang inaabot ng ilang buwan bago nila ito mapansin. Sino ang lalaking ito? Muntik na niya akong masagasaan, murahin, tanggalin sa trabaho tapos sinabihan akong maganda ako in a span of just 3 days. Maaaring hindi ko alam kung sino siya, but he looks like trouble, handsome trouble. Sa kabilang banda, si Alexander. Mr. Romano, Gareth signed the deal. He wants to meet you personally in 2 hours time. Ipinaalam sa akin ni Roberto, isa sa mga workers ko. Actually, si Roberto lang ang lalaki sa crew na matatawag kong buddy. Hindi kaibigan. Wala akong kaibigan. That asshole, Gareth. Akala ko hindi niya pipirmahan. Good. Get my car. Yung black Lamborghini. Ang pamumuhay sa uri ng buhay na aking ginagalawan ay hindi ang pinakamadaling bagay sa mundo. Alam kong marami akong mga kaaway na nagnanais na ang aking ulo ay ipakain sa kanilang mga aso para sa almusal. Alam kong ang pagbabalik sa Italia ay ang pinakamagandang gawin, ngunit paano ako makakaalis na alam kung kailangan ko pang tapusin ang mga club. Tumayo ako at kinuha ang mga files na kailangan kong pirmahan niya. Hindi ako makakakuha ng 20 milyong dolyar mula sa kanya kung wala ang kanyang pirma sa mga dokumentong ito. And to think malayo siya dito nakatira. Sumakay na ako sa kotse ko at pinaharurot ang bilis. Ayokong malate. Agad akong napatigil ng muntik ko nang mabangga ang isang bata. Fucking teenagers. What the hell kid? Are you out your mind? Sigaw ko sabay hakbang palabas pero hindi kid ang taong nakikita ko. It's a damn angel. Mapupusok ang asol na mga mata, makinis na balat, isang nakakamanghang pout na nangingibabaw sa isang inosenteng mukha at higit sa lahat, siya ay isang blonde. Fuck. Hindi ako maaaring humanga sa isang bata, she seems irritated. Ako ang nasa irritated side. Hindi niya tiningnan kung may paparating na sasakyan. She looked at me for a second like she's contemplating on what to say but what she did next gets me furious but we're still shocked. Inilabas niya ang kanyang dila at naglakad palayo. Walang gumagawa nito sa akin. Walang hindi gumagalang sa akin. At ginawa lang ng batang babae na ito. Ngunit kailangan kong nasa isang lugar ngayon. Dadalhin ko siya kung saan siya nararapat. Sa pag-iisip na iyon, sumakay ako sa aking kotse at muling pinaandar. May picture na ako sa kanya sa kotse ko. Damn good Italians with their small cameras. Nakatanim ako ng isa sa bawat sasakyan ko. Nang makarating ako sa asshole na iyon, kay Garrett, hinampas ko ang mga papel sa harap niya. Tumingin siya sa akin tapos tumingin sa mga papel. Sign, utos ko. Little Romano, nakikita ko araw-araw kang nagtatanim ng mga bola sa hardin mo, well, buti na lang nirerespeto mo pa rin ako. I'm not signing these papers though. Ang matandang freaking creep na ito. Sino siya sa tingin niya?
Tumingin ako sa kanya na nagbabakasakali na huwag. Looks don't work on me. I'm not one of those women fuck and bark at. Gareth Montalvo, kung talagang interesado kang mag-invest sa club ko, pipirmahan mo ang mga dokumentong ito. I don't work without the signature. Sabi ko sa kanya. He should know by now not to mess with me. Hindi ito negosyong larong pambata. Tumingin siya sa akin at humigop ng kanyang bourbon. Sino ang umiinom ng bourbon sa 8 ng umaga? Nakausap ko si Old Romano kagabi. And like I said, I'm not signing the documents. Anong kinalaman ng pakikipag-usap mo sa aking ama sa aking negosyo? Nakikita kong hindi ka interesadong makipagnegosyo sa akin. I'll be waiting for a call if you change your mind. I deadpanned at tumayo para umalis. Wait for war, little Romano. No one turns me down. I want to invest in your business, but like I said, I'm not signing those documents. I'm not a fool. I know exactly what you have in those files. Tumahol siya pabalik. Hindi na ako makapaghintay na magpadala ng bala sa kanyang bungo. I'm not little, old man. Hindi ako tinatakot ng mga pananakot. Have a nice day, Montalvo. And with that, umalis na ako sa office niya. Galit na galit ako. Pinadrive niya ako hanggang dito sa wala. He was going to get it. He's going down to hell. Nagmamaneho ako sa Adams kinaumagahan, mayroon akong flight papuntang Miami ngayong gabi para kausapin ang aking ama. Wala siyang karapatang kausapin si Montalvo. I need get my mind tungkol sa cocksucker na iyon. Pumasok ako sa cafe, maliit pero classy. It feels like home and I always have my peace of mind here for a certain reason. Plus, nagbebenta sila ng pinakamahusay na kape sa New York. I mean nag-import sila ng fresh coffee from Jamaica. Tapos naglakad siya papunta sa akin. Ang maliit na blonde mula kahapon. Alam kong bago lang siya dito. Hindi ko pa siya nakita dito. Kailangan ko pa siyang harapin. Hindi ko nakalimutan ang plano ko. Hi, my name is Kate. I never really had time for all these friendly formalities. Hanggat gusto kong marinig ang kanyang magandang malambing na boses, kailangan ko pa rin siyang parusahan sa kanyang pagiging walang ingat. I could have killed her yesterday. Save your speech, get me my coffee. Black, with just a cube of sugar. Alam ko ang epekto ko sa kanya. Napatulala siya. Would you just do your damn job? Iritadong tanong ko. Bumulong siya ng maliit na sorry, at kumaripas ng takbo. Nag-smirk ako. So Kate ang pangalan niya. Naglakad siya pabalik pagkatapos ng ilang minuto at humakbang palapit para ilagay ang kape sa glass table. Nalanghap ko ang strawberry niya na may halong lavender smell. Fuck, that's a turn on. Nakatayo siya doon at naghihintay ng acknowledgement. Napatingin ako sa relo ko. You're late. You took 5 minutes 28 seconds to make my coffee and it takes just 4 minutes to make it. Iritang sabi ko. I hate it when people waste my time, and can't do their jobs properly. Mukhang nagulat siya pero itinago niya. Nilasahan ko ang kape ko, at nilabanan ko ang paglalaway sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. What the hell? Extra sugar, in my coffee. Dahil sa naging reaksyon ko ay napatigil siya at hindi ko na napigilan, sigaw ko sa kanya. Well, hindi ako naaawa kapag ang mga bagay ay hindi ginagawa sa aking kasiyahan. Nakikita kong may namumuong luha sa mga mata niya pero wala akong pakialam. I put my usual tip, and leave but as soon as I step out, I call Adam. Fire Kate, yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Yan ang parusa niya. At least tapos na ako sa kanya. Hindi man lang siya dapat nagtatrabaho sa labas ng bahay niya. Isang babaeng hindi man lang makatawid sa kalsada, silly. I should be proud of my success, pero bakit parang tinalo ko lang sarili ko? Tinawagan ako ni Dad at sinabing umalis siya sa Miami para sa isang meeting sa Greece kaya hindi ako makakapunta doon. I'll just meet him tomorrow night. Mukha kang binugbog hanggang mamatay ni Montalvo simula nang dumating ka. Having troubles, bumulong si Roberto. Napabuntong hininga ako at sinuklay ng mga daliri ko ang buhok ko. Want to go clubbing, maybe watch a strip show or fuck a few women. Muling itinulak ni Roberto. I know he's trying to get me out of my sour mood about that little lady kanina. Hindi ko maalis sa isip ko ang masasakit niyang ekspresyon. Ito ay isang buong bagong pakiramdam. Sa tingin ko may nasaktan ako ngayon. Napabulalas ako nang hindi sinasadya. Sumimsem si Roberto sa kanyang baso. Why does that matter? Lagi naman tayong nananakit ng tao, diba? Napabuntong hininga ulit ako. Ito ay mahirap ipaliwanag ngunit ginawa ko. I usually don't open up to people but all this feeling of hurting a vulnerable girl, I mean it's fucking getting me pissed off. Kaya kinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Kate. Oh, well, that was something. Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Baka bilhan mo siya ng parang alahas at ibalik mo ang trabaho niya.
Alok ni Roberto, nagkaroon siya ng girlfriend kaya normal lang na bigyan niya ako ng ganoong advice. That sounds so cheesy, like I'm apologizing when she's on the wrong. She's the one who didn't wait for the signs before crossing the damn roads. Sabi ko pero mali pa rin ang tunog sa utak ko. Sino ang babaeng ito? Sobrang naaalala niya ako sa kanya. Hindi ako humihingi ng tawad sa mga babae. Yung alam kong ikaw yung hindi gumagalang sa mga signs. No offense but you're a reckless driver, boss. Maya-maya ay tumayo si Roberto at tumingin sa akin. Anyways, it up to you, boss. And with that, naglakad na siya palayo. It's up to me. Paulit-ulit yun sa tenga ko hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako kaninang umaga at pumunta sa aking home gym. Ito ang aking comfort zone. Kakaiba ang tunog ngunit tinutulungan ako ng lugar na ito na makapag-isip ng maayos. I work out for about 2 hours before taking my bath and driving off to Adams pero huminto ako sa Tiffany's at kumuha ng necklace. She always loved gifts from here, sana ganun din si Kate. Ipaparado ko na sana ang kotse ko nang makita ko si Kate na medyo namumungay na naglalakad palayo. Hindi ako kailanman naging tagahanga ng umiiyak na mga babae kaya't ito ay nag-aalala sa akin. Nag-drive ako ng konti at pinark ko yung kotse ko malapit sa kanya. Nilingon niya kung sino yun ngunit napuno ng galit ang mala-prinsesa niyang mukha. Lumapit ako sa kanya at hinarangan siyang makadaan. Maliit talaga siya, I mean maikli siya. Naparito ka ba para ipahid sa mukha ko ang tagumpay mo? Tanong niya sa maliit na boses. Hindi ako nakasagot kaya nag-roll eyes siya. May nahuli ako sa kilos na yun. Her eyes are the deepest shade of blue I've ever seen with a pale shade of light royal blue that's barely visible. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, naging gray ang maputlang shade na iyon sa loob ng 2 segundo. Well, hindi ko naman kasalanan na super vigilant at observant ako. Ilang taon ng pagsasanay para maging ganito. Ngunit hindi ako nagkomento sa adorable na katotohanan iyon. Natahimik ako pero pinigilan ko siyang maglakad palayo sa akin. Ano ang gusto mo sa akin? She tried to snap pero hindi yun umubra. Parang prinsesa ko lang siya. Nothing. I have everything already, sagot ko na hindi naman kasinungalingan. Nasa akin na ang lahat. Well then I don't have to waste my time on you, now get your proud face out of my sight. I could tell she was freaking out on the inside as she kept whining her little manicured fingers. Para sa isang princess tulad mo, hindi mo kailangang magtrabaho sa isang cafe. I just did you a favor, don't I at least deserve a thank you? Tanong ko sa kanya pero alam kong super galit siya. Gusto ko lang siyang asarin ng kaunti para imulat niya ang kanyang napakagandang mata. No harm. At princess lang ang tawag ko sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin? Then she did it again and I couldn't help but compliment the adorable act. Alam mo, yun ang nagpapaganda sa'yo. Kapag nilibot mo ang iyong mga mata, ang asul na shade na yun ay nagiging kulay gray sa loob ng 2 segundo. I could tell she was shocked since hingal na hingal at naglakad palayo bago pa ako makapagsalita ng kung ano-ano. Hindi ko man lang naibigay ang regalo sa kanya. Kailangan kong ibigay. Ang $1,500 para sa magandang necklace na ito para sa kanya ay hindi masayang. And to think I just met her. Sino ang babaeng ito? Sa kabilang banda, si Irish. Umuwi ako para maghanap ng note sa ref. Wala si Mommy sa bahay. Nasa trabaho pa si Diana kaya tinawagan ko si Kenny. It rings for about 9 seconds bago ko marinig ang cute niyang boses sa kabilang dulo. Baby, mismo na si Pretty Kenny. Alam kong todo ngiti siya kaya hindi ako umingik. Walang katulad ni Diana at Kenny. Best friends ko sila. Dream on, Ken. Anyways, do you have something doing? You could come over. I'm home alone. Pinipigilan ko ang pagsingbot habang naaalala ko ang dahilan kung bakit ako umuwi. Nawalan lang ako ng trabaho. Nasa bahay ka, di ba dapat nagtatrabaho ka or mga ganyan? Tanong niya at hindi ko lang maitago ang nararamdaman ko kaya napaiyak ako. Hey Munchkin, don't cry. I'm on my way, okay? Just hold on, I know what's going to make my baby sister happy. I'll be there in a bit. At ibinaba niya ang tawag. He cares for me as if I am his real baby sister not just cousin. Hindi ko mapigil ang umiyak nang hindi ko makain ng paborito kong chocolate ice cream na may kasamang M&M's. Alam kong iyon ang bibilhin ni Kenny sa pagpunta niya rito. Pulang-pula ang ilong ko at namumugto ang mata ko. Nagsisimula akong mag-isip ng mabuti. Sino si Mr. Black? Ibig kong sabihin ng lalaki ay may malaking autoridad. Masama at malupit, pero ayokong maging judgmental. Hindi maalis sa isip ko ang malambing na tingin na binigay niya sa akin nang magkomento siya sa kulay ng mga mata ko. Narinig ko ang tunog ng bell at nawala sa isip ko ang lalaking nagpatanggal sa akin ng trabaho. Oh baby, umiiyak ka. Sabi ni Kenny habang nilalamon ako sa kanyang mahigpit na bear hugs.
Kenny is here, okay? Don't cry, Munchkin. Sana hindi kita inistorbo, tanong ko habang lumalayo sa kanya at naglakad papunta sa couch. Puno ng tissue ang side table. Pinisil ni Kenny ang kanyang cute na maliit na ilong sa disgust. May isang taong umiiyak ng masama upang ilagay ang lahat ng mga tissue na ito sa mesa. I playfully punched his arms and let out a dry laugh and start crying again. I lost my job, Kenny. I know, honey. Nakausap ko si Diana. I'm so sorry, okay? We'll find you another job, sweetheart. And that asshole who did that are going to pay. Sabi niya at ramdam ko ang galit na lumalabas sa tenga niya. Tumingin ako sa kanya saglit. Ang cute niya sa kanyang mapupusok na berdeng mata. Kung hindi siya bakla, talagang ipag-matchmake ko siya kay Diana. Don't cuss, Kenny. Pero seriously, naistorbo ba kita? No, Munchkin, you're my number one girl in the world and so it doesn't matter if I was busy or not. Let me get spoons before our ice cream melts. Tumayo siya at naglakad pabalik sa kusina na may dalang sobrang laki ng mga kutsara. Ganyan kami ni Kenny. Gumagamit kami ng sobrang malalaking kutsara para sa ice cream. So, gusto mong pag-usapan? Huminga ako ng malalim at sinabi sa kanya ang naiisip ko. Sobrang gwapo niya pero may bastos siyang personalidad. Alam kong hindi ako yung tipong mapanghusga pero si Kenny masungit siya. He's got this amazing silver eyes that one can look at for hours. Perfect jet black hair, perfect chiseled jaws, straight nose, mapupungay na labi. Nakakamangha ang mga kalamna na parang mapunit ang kanyang suit at siya ay napakatangkad at wow, take it easy, tiger, nababaliw ka na sa itsura niya, diba? And you never go that extra mile with anyone. Kahit ako. May crush ka ba sa kanya? Tanong ni Kenny na nagpa-realize sa sinasabi ko. Namumula ako na parang kamatis. Oh my God, namumula ka. May crush ka sa kanya? No, paano ako magkaka-crush sa isang ganyan? Punong-puno siya sa sarili niya. Ayoko sa kanya, gulat na sabi ko sa bilis kong sinabi. Binigyan ako ni Kenny ng kanyang I'm not convinced look. Seryoso, Ken, hindi ko nga alam. Kung medyo gentleman siya, I'll consider him a nice guy pero hindi. He's anything but nice. Siya yung lalaking muntik na akong sagasaan nung unang araw ko dito, at nawalan ako ng trabaho kung anuman, hinahamak ko siya. Natulala ako pero nadama na nagkasala para sa paglukso sa mga conclusion. Okay, yan ang sinasabi mo pero hindi pa rin ako kumbinsido. So anong gagawin mo ngayon? Alam mo na mahirap makakuha ng trabaho dito sa New York, right? Tanong ni Kenny sa akin habang sumasandok siya ng maraming ice cream at sinusubukang ipasok ito sa kanyang bibig dahilan upang mapahid ito sa kanyang buong mukha. Kumagikgik ako, napaka-adorable niya. I don't know, Ken, Mom's gonna be disappointed. I get a job and lose it the next day. I can't tell her, Ken, ang dami niyang pinagdadaanan ngayon. Hindi pa stable ang trabaho niya. I do anything I find, tapat kong sabi. Tinaas ni Kenny ang kanyang kilay at nagsimulang ngumiti. Alam kong may sasabihin siyang kalokohan. Hinampas ko ang balikat niya. Ew, that's gross. Para akong sumuka ngayon. Para siyang baliw na tumatawa ngayon. Sobrang nakakatawa para sa kanya. You're such a baby, Irish. Naalala ko pa noong kailangan kong sabihin sa iyo na dick is private part of men. You're 21 and still a virgin. Isang inosente na hindi man lang na finger. Gosh baby sis, ikaw ay. Sinampal ko ulit siya. Tumigil ka, Ken, nakakadiri yan. Erg, kailangan mo nang umalis dahil hindi natikom ang bibig na yan anytime from now, di ba? Tawa pa siya ng tawa. Itong best cousin ko, Erg. Stop what, Munchkin, you're so beautiful. The most beautiful girl I know. You need to get hitched, you know. Tumayo ako at buong lakas ko siyang hinila pero hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Napakalaki niya. Get up, big cat. Alisin mo ang malaki mong puwet sa sopa ko at umalis ka na. Kita na lang tayo bukas. Fine baby, I'm go because my boyfriend is waiting for this big bot to have a good time. So bye sweetheart. And with that, umalis na siya. Iniwan ako sa aking mga iniisip na patuloy na lumilipat pabalik sa Greek god na may silver na mata sa halip na mag-isip ng isang bagong trabaho. Nagising ako kinaumagahan sa amoy ng freshly baked lemon cake. Ang galing ni mommy na baker at ang amoy na ito, oh. Malunod ako dito. Pumunta ako sa aking banyo at nag-toothbrush, ginagawa ang aking gawain sa umaga at pumunta sa aking maliit na closet. Pinili kong magsuot ng cream white sweater at violet mini skirt na may tag kasama ng light black legging. Sa senior high, nakuha ko ang class award sa fashion. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at ngumiti. Bababa lang ako sa tindahan ng dyaryo at maghahanap ng trabaho. Mommy, sabi ko habang papunta sa kusina. Lumingon siya sa akin at binigyan ako ng matamis na ngiti. My baby, you look good sweetheart. Papasok ka ba sa trabaho? Bahagyang napawi ang ngiti ko.
Hindi ako makapaniwala na kailangan kong magsinungaling kay mommy. Tumango lang ako. Pinasadahan niya ng daliri ang buhok niya. Honey, I might be stay long nights in the hospital. Maraming trabaho at kailangan natin ng pera. Pumunta ako sa kanya at niyakap siya. It's okay mom, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Naglagay ako ng isang piraso ng cake sa aking bibig at napaungol sa sarap nito. Ang sarap mom, kain na tayo para hindi ka malate. Umupo kami at kumain habang nagkukwentuhan. Nang matapos ako, tumayo ako at nagpaalam kay mommy. See you later and take care. I love you mom. Lumabas ako sa mainit na hangin ng New York. Maglalakad lang yata ako ng kaunti bago pumara ng taxi. Makalipas ang ilang minuto, isang magandang itim na SUV ang huminto sa harapan ko. Ungol ko, not again. Pagod na akong makakita ng mamahaling itim na sasakyan araw-araw. Hindi sila nagtatapos ng maayos. Sa pagkakataong ito, ibang lalaki ang lumabas. Guwapo siya na may brown na mata at brown na buhok. Hi Kate. Oh, so alam niya ang pangalan ko. Great, tahimik lang ako at hinihintay ang sasabihin niya maliban sa hi Kate. I'm Roberto at may trabaho ang boss ko para sa iyo. Sabi niya at hindi ko maalis ang Italian accent niya. Bakit lahat sila may ganoong partikular na accent? Tumingin ako sa kanya na parang lumaki na siya ng dalawang ulo. Sino ka? Medyo ngumiti siya. Tama ang sinabi ni boss na knave ka. Sinabi ko na kung sino ako. Roberto, remember? Kailangan ko ring ngumiti. Nakakahawa ang ngiti niya at parang pala kaibigan. Fine, who's your boss? Tanong ko na nagdiin sa boss. How about you find out yourself? Don't bother, I don't have a gun and the job's legal. Sabi niya na itinaas ang kanyang malalaking kamay para ipakita sa akin na wala siyang baril. Sumama ka na lang sa akin. Inilibot ko ang paningin ko. You must be out of your mind if you think I'll just follow you. Ngumisi siya. I actually didn't expect you to just come with me. Pero kailangan mo ng trabaho at pwedeng mag-offer sa'yo ang boss ko. Medyo nag-isip ako. Paano mo nalaman na kailangan ko ng trabaho? Paano ko malalaman na hindi mo ako kikidnapin? This time, tumawa siya na parang sinabi ko ang pinaka-nakakatawang bagay sa balat ng lupa. Paano kita kikidnapin? You're 21 so I can only adult-nap you. But either ways, it's going to look like kidnapping since you have a baby face and you're really small. Okay, nabigla ako. Paano niya nalaman ang edad ko? Paano mo nalaman ang edad ko? Kung sa bagay, tinatakot mo ako, sabi ko sa kanya. Ngumisi siya. Pinadala ako ni Adam. Madali niyang sabi. Napaisip ako saglit. Okay, fine. I'd go with you pero para malaman mo, I have my pepper spray. Ngumiti siya sa akin na para bang 2 taong gulang ako. It's fine with me little baby, but hey, you don't tell a kidnapper na may pepper spray ka okay? Ngumiti lang ako at sumakay sa kotse niya. Sana hindi ko ito pagsisihan. Kung tutusin, kailangan ko ng trabaho. Nakakabingi ang katahimikan. Mga 15 minuto na kami sa kotseng ito at hindi ko na kinaya. Saan tayo pupunta? Tumingin sa akin si Roberto ng ilang segundo bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Papunta kami sa downtown pero kailangan kong malaman kung saan niya rin ako dadalhin. Berto, downtown. Narinig ko ang duto na naging dahilan ng pag-ikot ng mata ko. Ang tanging bagay na magaling ako. Alam ko, saan ba talaga? Hindi ako nabigo na bigyang diin ang sarili kong do. Like I told you I'm not kidnapping you. No need to be scared, sagot niya na parang ito ang pinaka-obvious. Ang lalaking ito, tumahimik na lang ako at tumingin sa mga kamangha-manghang gusali ng New York. Ibig kong sabihin, pabalik sa Ohio mayroon din kaming magagandang gusali ngunit ang New York, it's the bomb. Huminto ang sasakyan at napaawang ang bibig ko nang makita ko ang nasa harapan ko. Dapat ito ang pinakamagandang bahay na nakita ko. Napakaganda ng mala hotel na gusali. Pag-aari ba ni Adam ang lahat ng ito? Little one we should go in, you know, meet the boss. Sabi ni Roberto, parang nagtanong, dahilan para mapaalis ako sa aking pag-iisip. Kung sino man ang may-ari ng bahay na ito, walang alinlangan, ay isang filthy billionaire. Umakyat kami sa hagdan, nadaanan ng isang napakaganda at malaking pool. Naglagay si Roberto ng code sa isang pad na hindi ko napansin at automatikong bumukas ang pinto. Wow, bulalas ko na parang 4 years old na first time pumunta sa Disneyland. Bakas sa mukha ni Roberto ang nakakaaliw na mukha habang marahang umiling. Alam mo, mukha ka talagang baby but I expected a more mature character behind the looks. Now I know you really are little one. Pumunta ako sa floor-length window at hinangaan ang view ng kapaligiran. Na nagpapaalala sa akin, so anong trabaho ko dito? This isn't an office and this house is. Marunong ka bang magluto? Tanong niya. Bahagya akong umiling. I can try.
Wrong answer. It's supposed to be a yes or no. How can you work in an office if you can't answer a simple question? Nagsasalita si Roberto habang may tinatype sa phone niya. Mas nagkaroon ako ng oras para tingnan siya. Isa siyang hunk, no shaking on that. Ngumisi siya nang mapansin niya akong nakatitig at nagtaas ng kilay na naghihintay ng sagot. Hey, don't underestimate me. I can type and I know about marketing and management. I took a course in business management and now, when I enroll in NYU, I'm gonna major in it. There. Anyways, hindi ako ma-stress ni Adam. Itinuro ko at napangiti sa pagkapanalo ko. 1 point for me, 0 for you. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa ginagawa niya. Nasaan itong boss? Kanina pa tayo nandito. 8 minutes, 31 seconds. Narinig ko ang unmistakable Italian accent mula sa hagdanan. Takot na takot akong humarap kay Mr. Black. It's him. Alam kong siya yun. Roberto, excuse us. My goodness, niloko ako ni Roberto. Hindi ito ang bahay ni Adam. Haharapin ko siya mamaya sa pagsisinungaling niya sa akin. Mula sa kinatatayuan ko, hindi ko siya nakitang lumabas. Tanging tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ang narinig ko. Mr. Black cleared his throat at kinuha ko yun bilang cue para harapin siya. Dahan-dahan akong lumingon at huminto ang paghinga ko. Tila lalong nagiging hot at guwapo si Mr. Black sa bawat segundo. Ang kanyang mga silver na mata, ang pinakamagandang shade kung titignan at ang itim na tee na suot niya ay walang awa sa pagtatago ng kanyang abs at muscles. Kung nandito si Diana, naglalaway na siya. Well, ako rin, ngunit sa loob. Going back up, ang kanyang itim na buhok ay mukhang napakalambot. Oh my goodness, saan ako kumuha ng lakas ng loob para hayagang titigan ng isang lalaki? Masyado akong nagiging spoiled, hindi matutuwa si mommy pag nalaman niya. Tapos ka na bang tumitig, princess? Nakangusong tanong niya. Alam kong kasing pula ako ng strawberry, namumula ako ng husto. Nagbaba ako ng tingin, nahihiya akong tumingin sa kanya. So you're the boss. Pagod na akong makita ka. You made me lose my job and want to give me again. Unbelievable, ngumisi ako. Just so you know, hindi kita binibigyan ng trabaho dahil naaawa ako sa pagkawala mo ng trabaho o kung anuman. At ayan na naman siya sa pagsira sa dati kong bad mood. Tumingala ako sa kanya at ang matinding titig niya ay napalingon ulit sa paa ko. Hindi ako nagsasalita dahil literal na takot ako sa lalaking ito. Nakakatakot kaya siya. Napalunok ako at binalik ang tingin sa kanya. Kung ganoon, bakit gusto mo akong bigyan ng trabaho? Hindi ko kailangan ng trabaho mula sa isang nakakakilabot na taong tulad mo. I'm giving you a job to free your little mind about lying to your mom. And renew those hidden potentials of yours that died along with your dad. Sumagot siya ng walang pakialam sa mundo. Nahuli ko siyang sinusuri ako. Buti na lang nakabihis na ako. Muntik na akong mawalan ng malay sa gulat. How do you know that? Mr. Black, are you stalking me? Mr. Black, yan ba ang tawag mo sa akin? Tanong ng masungit na Italian na nagparamdam sa akin na ito ang unang pagkakataon na lantaran kung tinawag siya ng ganoon. Ha? Nakataas ang kilay na tanong niya. Tumango ako. Well, kung nagsinungaling ako kay mommy at alam niya, siguradong makikita niya kung nagsinungaling ako sa kanya. Dagdag pa ang pangalan tumugma sa kanyang bastos na personalidad kaya hindi na kailangang itago ito. Ang pagdadala niya sa aking yumaong ama sa ganito ay hindi tumutulong din pero hindi ko ipaparamdam sa kanya na emotional topic yun para sa akin. But just so you know, I'm not working for you. You can't make me lose my job and expect me to work for you. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, you, never. Sabi ko at aalis na sana pero napatigil ako sa sinabi niya. You live and you remain jobless for life. Believe me, I can do that, princess. Tumalikod ako at naglakad palapit sa kanya. Mas matangkad siya sa akin. Nakakabaliw na matangkad, pero bagay na bagay ito sa kanyang pangangatawan. Sinundot ko ang kanyang batong matigas na dibdib sa abot ng aking makakaya. You can't do that, I'd sue you. Isang bored na tawa ang pinakawalan niya. Ito ay isang advice, princess, magtrabaho para sa akin. Hindi ko sana tatanggapin pero isang bagay tungkol sa princess na tinawag niya sa akin ang nagpatunaw sa loob ko. Bakit gusto mo pa akong magtrabaho para sa iyo? Hindi mo ako kilala and I sure as hell despise you with the little I know about you. What do I even have to do for you? You told me you have everything right. Ano ang kailangan kong gawin para sa iyo? Kate, alam kong mahal na mahal mo ang pagpinta pero ang tagal mo nang hindi nagagawa. Binibigyan kita ng pagkakataong gawin ulit. Sagot niya. Kilalang kilala niya ako, nakakatakot. Paano niya nalaman ang ganoong personal na impormasyon? The last time I paint was with daddy. Hindi ko talaga alam kung paano itago ang emosyon ko. Gayunpaman, hindi ko magawang magalit sa kanya dahil sa pagbabalik ng mga dating alaala.
Sa kabaligtaran, dapat akong magpasalamat sa pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon. Pero paano niya nalaman ang tungkol dito? Basta alam kong mahal mo ito. Sinagot niya ang hindi ko tinanong na tanong. You start tomorrow. I'd pay you well, princess. Don't let that part stress you out. You get to have free breakfast and lunch and a cool environment. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-paint. Ipinta mo ang iyong magandang puso. Buhayin ang patay na talento. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. And what if I don't want to work for you? I don't care about your stupid breakfast or lunch. I can feed myself. I don't want to work for you, gets mo ba? Tanong ko sa kanya, nakatingin siya ng diretso sa mata. Nagkibit balikat siya, kung gayon ay wala kang pagpipilian kundi ang sirain ang iyong mga pagkakataong pumasok sa business school at makakuha ng trabaho saan man sa lungsod na ito. Napabuntong hininga ako, paano niya nalaman ang lahat tungkol sa akin? You monster! Sinamaan ko siya ng tingin, alam kong na-trapped ako. Ngumisi siya, ang dami ko kasing naisip, wala kang choice. You start your work tomorrow. Sabi niya at tumalikod, naglakad palayo. Nakatayo ako doon habang iniisip kung paano ako napunta sa gulo na ito. Bakit pa ako nakapasok sa damn car kanina? Bumalik si Roberto at ngumiti. I'm sorry for lying to you kanina. I had no choice, but I see you got yourself a deal with the boss. Maaaring mahirap sa unang ngunit kapag nakita mo ang iyong unang sweldo, gugustuhin mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. At alam ko kung ano ang iniisip mo. You better come tomorrow, Kate, or you wouldn't like the end of it. Just an advice, sinabi niya. Inilibot ko ang paningin ko. Whatever, sabi ko at naglakad palabas. Hindi pinansin ang alok niya na ihatid ako pauwi. Siya ay isang sinungaling. Kinailangan ko ang aking oras at espasyo para isipin ang magulong sitwasyong ito. Mahirap talagang kumuha ng taxi dito. Ang kapaligiran ay sumigaw ng kayamanan at pera. Naglakad ako ng kaunti bago pumara ng taxi papuntang Adams. Sa Kitchen of Adams. Talaga, I can't believe he did that. Damn. Sana ako na lang ang muntik ng masagasaan niya. Halos sumisigaw si Diana sa break room habang ibinubuhos ko ang beans sa kanya. He even checked you out. Napasigaw siya sa huling bahagi. Diana, calm down, okay? I'm not 100% sure he was checking me out since there were no sign of approval or disapproval on his face. Just his normal always grumpy but handsome face. Look Diana, we can't tell my mom. Ayokong isipin niya na kailangan kong manatili sa bahay at magkolehiyo tulad ng ginawa ko sa Ohio. Gusto kong magkaroon ng sarili kong apartment at gusto kong magtrabaho para dito, sabi ko sa kanya. It's our little secret, sinabi ko sa kanya. Not that she was gonna tell on me to my mom but it's better safe than sorry. Tumingin siya sa akin sa kabinuksan ng mga kamay niya para sa yakap. Nag-aalinlangan akong yumakap sa pag-alam na magiging isang yakap na nakakadurog ng buto. I love you and I don't want to scare you, but be careful sweetheart, Mr. Romano is dangerous. Far more dangerous than he looks. I thought about it but it didn't stand straight, hindi naman siya ganoon kadelikado para sa akin. Nakakatakot lang. Some was lost and broken. I guess I'd find out when I start working. Pagkatapos kong halikan si Mommy ng goodbye, lumabas ako sa mga abalang kalye ng New York, kinuha ang aking telepono at dinadial ang numero ni Kenny. Pagkatapos ng ilang ring, nakarinig ako ng mahina at tamad na hello. Still in bed lazy baby? Tanong ko habang lumilingon sa paligid kung saan may bakanteng taxi. Nakalimutan ko ngayon ang unang araw ko sa trabaho sa mansyon ni Mr. Black. Nakikinita ko siyang sumisigaw. Oh my gosh, my little baby Irish is gonna be working with the wicked weird dick. Stop it Ken, don't talk about him like that. Sides, hindi naman natin siya gaanong kilala. Sinubukan kong ipagtanggol ang bago kong boss kahit tama si Kenny. Walang awa si Mr. Black. I'll just try to think of him as a good person para makapag-focus ako ng maayos sa trabaho ko. Hindi mo siya kilala dahil hindi mo pinapanood ang mga headline ng chismis. May nabasa ako tungkol sa lalaki, sweetheart believe me, delikado ang lalaking yun. I'd advise, you don't work with him. Sagot naman ni Kendall. Bakit halos lahat ay nagsabi na siya ay dangerous, for Christ's sake, he just looked. Well, how do I put the look? Lost, broken, restricted, taken, okay fine. He looked dangerous, Irish. Kenny, malilate na ako, tatawagan kita kapag nakauwi na ako, by Munchkin. Huminga ako ng malalim nang ibaba ko ang tawag. Nakarinig ako ng tunog ng sasakyan at lumingon ako para makita ang parehong itim na SUV mula kahapon. Inilibot ko ang paningin ko. Hindi ko na kinakausap si Roberto. Niloko niya ako. Gayunpaman, hindi si Roberto ang lumabas.
Isang matangkad na mukhang Chinese ang lumabas at lumapit sa akin. Irish Miller. Tumango ako. And you are? Cheng Napen. Proud niyang sabi. Anong gusto mo, Cheng? Pinadala ka ba ng nakakainis mong amo? Pinapunta ako ni Mr. Romano para sunduin ka. Sagot niya habang naglalabas ng working card para patunayan ang sinseridad niya. Oh, hindi ko mali ang hula, itim na kotse. Naglakad ako papunta sa kotse nang pinagbuksan ako ni Cheng ng pinto. Nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang accent, walang dudang good-looking si Cheng. Matangkad, sexy at magandang tingnan na may friendly na aura. Nagbahagi kami ng maliit na usapan habang papunta sa bahay ni Mr. Black. Nalaman ko na si Cheng ang paminsan-minsang driver ni Mr. Black at siya, si Cheng ay hindi kasal, ay nagsaya lang kasama ang kanyang kasintahan. Hindi nagtagal ay huminto siya sa mahaba at malamang na walang katapusang daanan. Have a great first day, Miss Miller. Tawag niya habang tinatahak ko ang malaking pintuan ng oak. Hey Cheng, I told you call me Irish. And thanks, I enjoyed my ride. Ngumiti ako at sumagot. Siya ay talagang isang mahusay na kasama. Isang beses kong pinindot ang bell at pagkatapos ay naalala ko nang maglagay ng code si Roberto. Matyaga akong naghintay hanggang sa automatikong bumukas ang pinto. Well, that is so cool. Pumasok ako sa tahimik na bahay at nakatayo habang naghihintay ng automatikong boses na magbibigay sa akin ng mga instructions. Napahagikik ako ng bata sa mga kalokohang inaasahan ko. What's so funny, princess? Narinig kong tanong ng hindi mapag-aalinlangan ang boses. Napalunok ako na parang 4 na taong gulang na nahuling palihim na nanunood ng TV na lampas sa oras ng kanyang pagtulog. Natatakot. Sa pagkakataong ito, kumpiyansa akong tumalikod, ayokong isipin niya na natatakot akong batang babae. Good morning, Mr. Black. I wasn't laughing at anything important. So, about the job, what do I get to paint? And where? Eager. Tanong niya at kinakabahan akong napangiti. Idagdag yun sa listahan ng mga bagay na ginagawa ko kapag ako ay eager at may nagpapaalala sa akin ito. Ang galit na tingin sa kanyang mga mata ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Oh my God, ano bang pumasok sa akin para tuyain sa harap niya? Sa harap mismo ni Alexander Romano Black. I'm so sorry, I didn't mean to do that. The next time you disrespect me, I'd be forced to get rid of you. Sabi niya na para akong old rug na kailangan niyang tanggalin. Well, I've got some pride too, hindi niya ako basta-basta kakausapin ng ganyan. Get rid of me, are you for real? Mukha ba akong desperado sa trabaho para kausapin ng ganyan? Look here, I respect you cause you're bigger than I am, nothing more. I already said I was sorry for my rude attitude. I demand an apology too. Sabi ko pero magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi tumitibok ang puso ko sa takot. Pumikit ako. Ayokong tumingin sa kanya, but still, binuksan ko ang mga ito para tingnan kung papatayin niya ako para sumigaw ako para humingi ng tulong. Galit na galit siya, parang sasampalin niya ako. I guess wala pang nagsalita sa kanya ng ganyan. Irish. Oh my God, akala ko sisigawan niya ako pero malambing at malambot ang boses niya. Muli akong napalunok at nahihiyang tumingin sa kanya. I didn't mean it that way. Mahinahon niyang sabi. My pride shook a little, dito ko naisip na hihingi siya ng tawad at ang sinabi niya lang ay hindi niya sinasadya. At least sinubukan niya, I comforted myself. Say something fast, sigaw ng inner girl ko. I didn't come with my paints and brush because my mom would be suspicious. Tahimik kong sabi at inipit ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Lumapit siya sa akin at inangat ang ulo ko para harapin siya gamit ang dalawang daliri. Ako ay nalulunod sa kanyang glorious cologne. Man, did the guy smell heavenly. He cleared his throat dahilan para mapatingin ako sa maganda niyang silver eyes. Don't feel uncomfortable when you're by me, okay? Wow, at ang mint breath niya. Mabilis akong tumango para hindi niya akalain na ganoon ako sa amoy niya. Baka isipin niya na weirdo ako. Sumunod ka sa akin, ituturo ko sa iyo kung saan ka magtatrabaho. Utos niya at sumunod naman ako na parang nawawalang tuta. Tahimik kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang napakalaking kwarto. Halos kasing laki ng pinagsamang kitchen at living room ko. Ang silid ay mukhang desyerto ngunit maganda. Nasa kanya lahat ng requirements ko. Ang bintana nito sa haba ng sahig ay nagbigay ng kamangha-manghang tanawin ng pool at likod bahay. May itim na couch at coffee table sa tabi ng isa pang pinto na sa tingin ko ay patungo sa balcony. Pagkatapos ay may isa pang pinto na patungo sa banyo. I hope it's okay. Napatingin ako sa kanya. Siya ba talaga? Okay. The room is absolutely beautiful. Pero hindi ko yun sinabi sa kanya. Gusto kong malaman niya na galit pa rin ako sa kanya dahil pinilit niya akong magtrabaho. Yeah, it's okay. What do I get paint?
Anything, just paint, sabi niya at naglakad na palabas. Mag-isa lang yata ako sa bahay na hindi ko alam kung saan ang kusina. Well, nakalimutan ko kung paano magpinta. Saan ako magsisimula? Kinuha ko ang aking pencil at sinubukang mag-isip ng anumang bagay na maaari kong subukan at i-sketch. Napupunta ang isip ko sa Greek god na may mga mata na silver. Oo, ang mga silver na mata. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko ngunit gumagawa ako ng isang pares ng pinakakahanga-hangang mga silver na nakita ko habang kinakanta ko ang 17 by Kara. Working on the boss eyes. Napatalon ako sa takot na ibinagsak ang brush sa maayos na pinakintab na sahig. Tumingala ako para makita ang isang good-looking na lalaki na mukhang nasa early 20s. Wow, ang cute ng lalaki. Sobrang cute, halos kasing cute ng Kenny ko. Parang ang lalaking ito ay nag-hire lang ng mga gwapong lalaki. Stop staring, Irish. I'm Leo by the way, and I'm guessing you're Irish. Tanong niya. Italian ba iyon? Siyempre, si Mr. Romano ay nag-hired lamang ng mga good-looking na lalaki mula sa Italy. Maliban kay Cheng na Chinese. Hindi pa ba sapat ang ganda ko? Inilibot ko ang mata ko. Akala ko mag-isa lang ako sa bahay. Well, kasama mo ako, hot fuck. Sabi ni Leo at ikinindat ang perpektong kilay. Napapikit ako ng mabilis, at pinisil ang ilong ko. Ew, nakakadiri ka. Tumawa siya ng malakas, napakalakas na parang sinabi ko ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. May inosente si boss sa pagkakataong ito. That made me curious. Sa pagkakataong ito. Anong gusto mo, Leo? Tanong ko sa kanya. I mean he's quite good looking and funny but then, nakakainis. Your food's ready, Irish. He answered with a toothy smile which melted my heart. Isa talaga siyang character. Isang minutong nakakatawa, isa pang bastos, at isa pa, sobrang sweet. And believe me, you'd love my food. I cook the best Italian. Follow me. Nagkibit balikat ako. I'm sorry pero hindi ako gaanong nagugutom. Nagkunwari siyang malungkot. This was my welcome gift to the mansion cause I'll finally have a beautiful friend here. But I guess you don't see me as a friend. Aalis na lang ako, sabi niya at aalis na sana. Nakonsensya ako, parang ang lonely niya sa mansion. Sino ba naman ang hindi? Parang palasyo ang lugar na ito. Sobrang laki, at walang laman ng mga tao. Fine, a little more food won't kill me. Mukhang tuwang-tuwa siya at sinabihan akong sundan ko siya. At sinundan ko ang cute na lalaki na may magandang asol na mga mata sa hindi malamang direksyon na may ngiti sa labi. I love Italian food. So maghapon ka dito mag-isa? Tanong ko habang naglalagay ng sauce sa bibig ko. Cook talaga ang lalaking ito. Lumapit siya sa ref at kumuha ng isang lata ng soda. Oo, pero hindi na, kasama ko na ikaw. Sabi niya na nakataas ang kilay at kumindat. Yeah, nandito na ako. So, may asawa na ba si Mr. Black? Tanong ko sabik na malaman pa ang tungkol sa lalaking hindi ko maalis sa isip ko. Are you for real? Paano mo maitatanong kung may asawa na ang boss? Don't you fucking read the mags? Tanong niya na panay ang gulat sa tanong ko. Napakamot ako sa noo ko. Lalaki, wala akong masyadong alam dito. Is he? No, most eligible bachelor for 5 years straight. Now don't ask any more questions about him. You should be asking about me, not him. Get it? Sagot niya at nagselos. Mapaglaro kong inilibot ang aking mga mata. Nagseselos. You wish, sabi pabalik ni Leo. Tumigil siya sa ginagawa niya at tinignan ako sa mata. What? Tanong ko sa kanya. I totally hate it kapag tinitigan ako ng mga tao ng ganyan. Bakas sa mga mata niya ang labis na pag-aalala. Pero bakit naman siya concerned sa akin? Bakit mo ginagawa ito, Irish? Okay, ngayon naguguluhan na ako. Anong ginagawa? Working for my boss. You don't look like the type who wants money. Hell, you don't even look like Romano's type at all, so bakit mo ito ginagawa? Sinasabi sa akin ng tono niya na hindi siya nagbibiro. Bakit niya ako kinu-question sa pagtatrabaho niya sa boss niya na boss ko rin? Humigop ako ng soda ko. I need money. I don't want my mom working alone. I want to help her and besides Mr. Black says he'd pay me well. Hindi naman mahirap mag-drawing at magpinta. I sorta like working here. It's quiet and comfortable, paliwanag ko sa kanya. Bumulong siya ng kung ano sa ilalim ng kanyang hininga, but all I catch is poor thing. I should get going, want to impress Mr. Black pagdating niya. I say trying to excuse myself. Nga pala, I enjoyed the food, sabi ko at umalis. What the hell are you looking for? Napatalon ako sa takot nang humarap ako sa napakasungit na Mr. Black. Totoo ba itong lalaking ito? No, totoo ba itong mga taong ito? Patuloy nila akong ginugulat.
I try to say something but my brain just can't put two and two together when this God is around. I was panipit. Snooping around my house na parang magnanakaw. Mayabang na tanong niya. Don't talk to me like that, mister. Galit na galit kong sagot. Paano niya nasasabi yun? Naligaw lang ako habang naghahanap ng laundry room para ilagay ang maruming apron ko. Hindi ko mahanap si Leo. Hindi ko kasalanan ng lalaking nakatira sa ganoon kalaking bahay. Mapangahas siyang humakbang palapit sa akin at nangangati ang mga binti ko na umatras. Ngunit hindi. Itong lalaking ito ay hindi ako kayang kausapin ng ganyan. Wala siyang karapatang akusahan akong magnanakaw. You've got no idea who I am, right? No idea on what I can do to you for speaking to me like that, ha? Okay, nababaliw na ako ngayon sa loob. Kitang-kita ko ang munting laway sa bibig. You're such a stubborn brat. Nakakamatay ang mga mata niya. Pati dila ko ay nangangati na sabihin sa kanya na hindi ako brat. Ang lalaking ito ay tiyak na walang respeto sa sinuman. O ako lang. Magsabi ng isang bagay ng mabilis, Irish, isang bagay na cool. Mr. Black, baka gusto mong makita ang ipininta ko. I try to sound apologetic para mawala ang galit niya sa akin. Sa totoo lang, natatakot ako sa lalaki. Huwag mo akong tawaging ganyan, sinabi niya. I don't pay you to give me nicknames, hell I don't pay you to flirt around with a common cook. Little whore. Natigilan ako sa masungit niyang tono at paggamit ng mga mahalay na salita. Anong pinagsasabi niya? Hindi ako nag-flirt kay Leo, nag-friendly lunch lang kami. Paano niya nalaman? At whore, isang luha ang lumabas. Isang suntok yun sa pride at ego ko. Isa pang luha ang tumulo. I should get going. Call me if you want my work again. Tumalikod ako para maglakad palayo. Don't you dare walk out on me. Hinarap ko siya. Or else. Tanong ko at tinignan siya ng diretso sa mata bago naglakad palayo. Ang lakas ng loob ng lalaking yun para tawagin kang whore. Bakit hindi ka nag-quit on the spot? Paikot-ikot si Diana sa kwarto ko na parang siya ang nainsulto. Inayos ko ang unan ko at sumandal sa bintana ko. Palubog pa lang ang araw, how beautiful. Diana, life isn't about always quitting at the least given opportunity. I know I'd get paid well. And sides, saan ako kukuha ng ibang trabaho? Super laki ng New York, hindi ganun kadali ang paghahanap ng trabaho. Tingnan natin kung makakayanan ko muna ang isang buwan bago ko maisipang umalis. Sinusubukan kong magpaliwanag sa kanya. I mean I feel like quitting pero hindi ako yung tipong sumusuko nang hindi sumusubok. I don't like it when people take advantage of your kind heart, Irish. I love you but you should know na hindi ako palaging nandyan para ipagtanggol ka. Sabi ng best friend ko. Alam kong malakas siyang tao pero malambot at mahina sa loob. Minsan na siyang na-depress at ayaw niyang maranasan ko yun. I love you too, Diana. And if it makes you feel better, I'd punch him when next he said that. And believe me, wala nang next. Natatawa siya sa pagtatangka kong magbiro tungkol sa pagsuntok. Para kasing marunong kang sumuntok in the first place. Mapaglaro kong hinampas ang braso niya. See, I know. By the way, kumusta ang trabaho ngayon, at si Adam? Tanong ko. Namiss ko talaga ang magarbong kafe at ang matandang may-ari. Napangiti siya. Alam kong gusto niya rin magtrabaho doon. Stressful but worth it. And Adam, well, he's still the same. Bago ko makalimutan, I found a good dorm room for us. Decided to save it before all the others get taken. You'd love it too. Excited siyang napaatras. Talaga, tanong ko, nanlaki ang mata ko, at tumango siya. I can't believe I'm saying this but I really want to go back to school so I start working. Mom needs the rest. Alam ko, tama, tapusin mo na itong huling 2 taon at graduate ka na. Excited na sabi niya. Naku Irish, hindi na talaga ako makapaghintay na magtrabaho sa isang malaking kumpanya kasama ka. Tinaas ko ang kaliwang kilay ko at ikinindat ito. Hindi na talaga ako makapaghintay na utusan ka na ibili mo ako ng espresso habang nagtatrabaho ako. Biro ko at hinampas din ako ni Diana ng unan sabay tawa. Hinampas ko siya ng isa pang unan. Pumasok ako sa sobrang tahimik na bahay kinaumagahan na nagpadala ng isang maliit na ngiti kay Leo. Hi Irish, quite early today. Binati niya ako pabalik ng medyo malapad na ngiti. Nag-aalmusal si boss, maupo ka na lang muna at hintayin siyang dumating. Oh, gagawa lang ako ng trabaho ko, sabi ko at tumalikod na ako para umalis nang makarinig ako ng kalabog ng sapatos. Sinundan ng mga mata ko ang direksyon ng tunog hanggang sa nakita ko ang magandang polished shoes. Dahan-dahan akong tumingala, dumapo ang mga mata sa isang perfectly ironed and fitting tux. I felt too intimidated to look at his face kaya nagpatuloy na lang ako na may good morning.
So you came, thought you wouldn't, narinig kong sabi niya. Napakabastos, hindi man lang nakasagot ng good morning ang lalaki. Yeah, I came back, kaya mali ang iniisip mo, pagganti ko. Ang taong ito ay naglalabas ng pinakamasama sa akin. Ang maliit na ngisi sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bugso ng hangin. Good one there, at least nakuha niya iyon. Masasabi kong walang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Kung saan ako kumukuha ng ganitong uri ng lakas ng loob, sa totoo lang hindi ko alam. Alam mo, hindi ka mukhang mouthy type, hindi mo talaga alam kung sino ako at kung ano ang magagawa ko sa iyo, di ba? Tanong niya sa nakakaaliw na tono pero alam kong pinipigilan niya lang ang galit niya. Sa oras na ito, binigyan ako ni Leo ng tahimik na tingin na hindi ko pinansin. Kailangang sabihin kay Mr. Black na hindi niya basta-basta makakausap ang mga taong ganoon. Kung saan ako nanggaling, nirerespeto namin ang isa't isa. Well, Mr. Black, you see I really don't know who you are. Ang alam ko lang, isa kang malaking mayabang na tao na nag-iisip na kaya niyang kontrolin ang sinuman anumang oras. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ko alam kung sino ikaw o kung ano ang magagawa mo sa akin, kaya sabihin mo sa akin kung sino ka at ano ang maaari mong gawin sa akin. Tanong ko sabay kamot sa balakang, handang marinig kung ano man ang sasabihin niya. Natahimik siya, hindi ka na makapagsalita, naisip ko. Para malaman mo, hindi mo masasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. This time, makikita na ang saya. I can, sinabi niya. Nagpout ako, this man really is a pain in my butt. Well you can't, I own my life and I decide who tell me what to do. And you won't tell me what to do. Napatingin ako sa kanya and that stupid amused look is still on his face. Wag mo akong tignan ng ganyan. Bahagya siyang tumawa at bumilis ang tibok ng puso ko. Never pa akong nakakita ng lalaking kayang talunin siya sa kagwapuhan. This was the first time since I met him na siya ay tumawa o ngumiti. This man was everything. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng pagiging perpekto. Pati ang kanyang ngiti at cute na dimple sa kanyang kaliwang pisngi ay natunaw ang puso ko. Nakita mo na ba kung gaano ka nakakatawa kapag galit ka? Napatigil ako sa pag-iisip nang magsimulang mamula ang mukha ko, namumula ang pamumula. Muli siyang tumawa, at mas nakakatuwa kapag nakapula ka, para kang manok. I looked down and smiled a bit, hindi dahil nakakatawa ang sinabi niya, kundi dahil nakakakilig ang pagmasdan siyang tumatawa. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ang pagsara ng pinto. Kailan siya lumakad mula rito hanggang sa pinto? Hindi ko man lang namalayan. That's a first, the boss smiling, impressive. Anyways, nakadikit ka na naman sa akin, narinig kong sabi ni Leo. Huwag kang mag-abala sweetheart, sasamahan kita kapag tapos na akong mag-lunch. Ano ang first? I mean nakangiti lahat. Mabilis akong nagsalita para hindi niya malaman na iniisip ko ang sinabi niya. That sounds good, pero may mas magandang ideya ako. Nandito na kami, nakaupo si Leo sa sofa sa painting room na walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga bituin at abala ako sa pagsusumikap sa dagat. Nagsusumikap ng husto upang gawing totoo at cool ang pagpipinta na ito. Walang royal glow na pintura kaya medyo nalilito ako kung paano ko ito tatapusin. That's so beautiful, sabi ni Leo. Really now, akala ko may sinasabi ka tungkol kay Nikki, pang-aasar ko sa kanya. Isang pilyong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Yeah, about fucking that big ass of hers. Inilibot ko ang mata ko. Hindi ko kailangang marinig yun, Leo. Well you did, so tell me sweet Irish, how old are you? Mukhang bata ka pa, tanong niya, medyo interesado. Umalis ako sa trabaho ko at tumingin sa kanya. Hindi ibinibigay ng mga real ladies ang kanilang edad, kaya ayon. At tumalikod ako at nag-smirk. Maganda doon. Pero hindi ka lady, baby ka. Ha, wag mong sabihin yan, 21 na ako. Ipinagmamalaki kong ipinagtanggol ang aking sarili at napagtantong sumalungat lang ako sa sarili kong salita. Gotcha, sigaw ni Leo. Ako ay isang henyo. Whatever. Anyways, what does Mr. Black do for a living? May-ari ba siya ng kumpanya? Tanong ko. Oh no, all this while iniisip ko siya to the point of asking. Tumayo si Leo na parang aalis. That's for me to know and for you to find out, and he's gone, just like that. Bakit lahat ng tao ay nagsasabi ng ganyan? Well, that's something. Hinubad ko ang gloves ko at sumunod sa kanya. Come on Leo, just tell me. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nagmamakaawa sa kanya. Si Mr. Black ay kumukuha ng pinsala sa aking buhay. Sa isang kondisyon, honey. Sabi ni Leo na may stupid smirk sa mukha at nakataas ang kilay. Ganun na ba talaga ako kadesperadong malaman ang higit patungkol sa Silver-Eyed God hanggang sa pagtatrabaho sa mga kondisyon? No problem and that's only if it's legal. Samahan mo ako sa isang golf game bukas ng umaga.
It's a Saturday, sinabi niya. Hindi naman masama yun. Sure, why not? I mean it's legal and I really wanna know more about my boss. Bilang girlfriend ko, ngumiti siya na parang tanga. Ano? Sa bahay ni Kenny, seryoso baby na desperado ha? Tanong ni Kenny mula sa kanyang kusina. Pagkatapos ng trabaho at paghihintay kay Mr. Black na hindi bumalik, nagpa siya kung sumama kay Kenny. Irish, may crush ka ba sa lalaking yun? Halos mabulunan ako sa milkshake ko. Oh my goodness, may crush ba ako kay Mr. Black? No, Ken, paano mo nasabi? That's my boss, alam mo ba? Yes Irish, I've honestly never seen you talk about any man like this. Sweetheart, you like him, kaya pumayag kang sumama sa Leo na yun bukas. Paliwanag ni Kenny habang inaabot sa akin ang isang plato ng pasta. Now that I think of it, hindi ko maiwasang mahiya sa sarili ko. Nagka-crush sa boss ko. That's kinda low and I can't just call Leo now and cancel our date. Pero hey, gwapo ba itong si Leo? Tanong ni Kenny na may pilyong ngisi. Ngumiti ako, more than you can imagine. And he looks like he's in his mid-20s. Kung ganoon dapat siya ang iniisip mo, hindi ang evil boss mo. Nagkunwaring tumili si Kenny. Either ways, we've got to make you look hot for your date tomorrow. I mean bihira ka lang mag-date. Teka, hindi ka pa nakaka-date dati. Huwag kang maingay, pumunta ako sa prom, depensa ko sa sarili ko. Kahit na hindi pa ako nakapunta sa isang golf date before, nagkibit balikat ako. Saglit na nag-isip si Kenny. Hindi naman alam ng mommy mo diba? As much as I feel bad na nagsisinungaling ako kay mommy, it also for our good. 2 taon pa ako sa college at ayoko siyang ma-stress ng sobra. Nope. Well then honey, we're storming your closet. Tuwang-tuwang sigaw ni Kenny at natatawa ako sa pagiging bata niya. Nang matapos kaming kumain, dumiretso kami sa aking bahay at nagsimulang dumaan sa aking malaking closet. Maganda ang green para sa golf, sabi ni Kenny. Inilibot ko ang mata ko. Sinasabi mo lang yan cause it's your favorite color. The thing is, the only green jacket I have had is for baseball. Saglit siyang nag-isip bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Whatever, Munchkin, and I just found it. Hindi ba medyo kakaiba? Ang ibig kong sabihin ay para sa golf, hindi para sa baseball. Umiling siya. Hindi honey, yun ang iniisip mo pero maniwala ka sa akin, it's okay. Sa wakas ay naayos na namin ang jacket at ilang cool black shorts kasama ang aking green all-stars. Dapat kong sabihin, mukhang maganda ito. Tinawagan ko si mommy at sinabi kong kay Ken ako magpapalipas ng gabi para hindi maghinala kapag umalis ako ng bahay kinaumagahan. Okay naman siya dahil kailangan niyang magtrabaho ng late. Kinaumagahan, tinawagan ako ni Leo bandang alas 7:30 na humihiling na sunduin ako ngunit magalang akong tumanggi. I mean I didn't mind a free ride but I still need to prepare and stuff like that. You look hot baby girl. That Leo guy would surely jerk off when he see you. Natigilan si Kenny sa isa sa kanyang mga bastos na biro. Hinampas ko ang braso niya. Pervert. That's harsh. Hindi ako pervert. I'm just simply being honest, honey, inosenteng sabi ni Kenny. Mapanlin lang talaga ang itsura. Mukha siyang inosente pero puro basura. You should get going. It's almost 9. Have a great time sweetheart. Thank you. I love you bro. Sabi ko habang palabas ng pinto papunta sa init ng New York. Umara ako ng taxi at ibinigay sa kanya ang kakaibang address ng field number. Pagdating ko doon, laking gulat ko sa dami ng magagandang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Wow, siguradong puno ito ng mayayaman. Nakita ko si Mr. Black's Lamborghini sa isang sulok. Paano ko makakalimutan ang kotseng muntik na akong masagasaan? Dumating ka, sweetheart. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Leo. You look so hot. Might as well play you instead of my game. Pareho kaming natawa sa biro niya habang dinadala niya ako sa isang madilim na hallway at papunta sa pinakamalaking field na nakita ko. Pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. Iyon ang paraan ng lahat na napatigil sa anumang ginagawa nila para tumingin sa akin. Kasama si Mr. Black. Humigpit ang hawak ko kay Leo. Bakit nakatingin sa akin ang lahat? Masyado bang magulo ang buhok ko? O parang lollipops yung lip gloss ko sa mukha ko? Leo. Napansin niya yata na natatakot ako. Hey, don't panic, bago ka lang dito, at nagulat lang si Mr. Romano. Bumalik ang mga mata ko kay Mr. Black na ngayon ay napapaligiran ng 2 babaeng nakabra at nakabuti shorts. Pinisil niya ang puwitan ng isa sa mga babae habang nakatingin sa akin ng patay sa mata. As much as I hated to admit it, nakakasakit. Naramdaman kong marahang hinila ako ni Leo. You look damn hot, girl. I'm glad na dumating ka.
Nangako ako, sabi ko, nakadikit pa rin ang mga mata ko sa kamay ni Mr. Black sa isa pang girl's ass. Dinala ako ni Leo sa isang grupo ng mga lalaki na nakatingin sa akin na para akong isang bihirang chocolate muffin. Picked a little one this time, ha? Sabi ng isa sa mga lalaki. Mukhang medyo fresh. Nakuha ako nito, siya ba talaga? Pinag-uusapan ako ng ganyan, nang walang kahihiyan. Sinamaan ko siya ng tingin. Eyes of her, Antonio, she's mine, depensa ni Leo. Sandali lang, hindi ako sa kanya. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ang hindi mapag-aalinlangang boses ni Mr. Black sa likod ko. Sumunod ka sa akin, Leo. At iyon. Umalis si Leo nang walang sabi-sabi. Para akong bata na napapaligiran ng malalaking bully sa school. Self-conscious about this hungry horny men, tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Narinig ko silang nagbigay ng ilang whistles ng lobo. Bakit palaging ginagawa ito ng mga lalaki? Wala akong ideya kung saan ako patungo, ngunit gusto ko lang ng oras sa aking sarili. Alam kong desperado ka na pero pumunta dito kasama ang isang trabahador. Hindi ka ba marunong pumili ng mga lalaki? Lumingon ako para makita siya. Kung hindi lang siya malupit, masasabi kong siya na ang pinakagwapong lalaki sa mundo, pero bakit ba lagi mo akong hinuhusgahan na parang kilala mo ako? Namumuuna ang mga luha sa mata ko. Pinaramdam niya sa akin na parang isang patutot. Gusto ko lang umuwi. Dahil ayaw ko kapag ang aking mga empleyado ay pinaghahalo ang negosyo sa kasiyahan. Patay mali siya. Siya ba talaga? Inimbitahan ako ni Leo sa kanyang laro. Ang pagtanggi nito ng walang wastong dahilan ay magiging bastos. Bakit kailangan niyang magkaroon ng ganoong epekto sa akin? Umuwi ka na. Tumingala ako sa kanya. Imagination ko lang ba yun o sinabihan niya lang akong umuwi? Ano? Sabi ko, umuwi ka na. This place is not for people like you. Ngunit ito ay isang golf game, pagganti ko. Hindi ko naman pinastress si Kenny nang wala lang, and besides, I came here for Leo, not him. Sa totoo lang gusto ko nang umuwi pero hindi ko siya bibigyan ng ganoong kasiyahan. At ang mga laro ay para sa lahat ng taong interesado. Pinasadahan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang ulo na may hangin na umaalis sa kanyang mga butas ng ilong. Mukhang galit siya sa akin kapag ako ang dapat na galit sa kanya. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging childish kahit isang araw lang at umuwi ka na? Tumango ako na may luha sa aking mga mata. Alam ng Diyos na hindi ko siya kayang harapin. Nabuo ang isip ko. I'm living good and fine. But just so you know, I'm also quitting. I can't keep working for someone as arrogant and heartless as you. What do you? Hindi ko siya pinansin at tumalikod na alam kung nakatitig siya ng gusto. Si Diana ay pinag-uusapan ng tungkol sa perpektong silid na natagpuan niya na sa ilalim ng aking likas na katinoan. Ako ay magiging masaya, ngunit sa halip, ang aking isip ay patuloy na lumilipad sa eksena kaninang umaga. Nang makalabas na ako ng field, tumakbo si Leo sa akin pero ang malabughaw na itim na marka sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na siya ay sinuntok ng sobra. At alam ko kung sino ang gumawa nito. Hindi ko kayang patuloy na magtrabaho para sa isang taong tulad nito. Are you even listening to me, Irish? Tumigil si Diana sa daldal niya tungkol sa mga kwarto at humarap sa akin. Hindi ko na malaya na nagpipigil na pala ako ng luha hanggang ngayon. Lumabas lahat ng ito. Hinila ako ni Diana sa isa niyang yakap na nakakadurog ng buto. Hush honey, wag ka na umiyak. Anong nangyari? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Walang dahilan. Siguro tama siya. Napaka-childish ko lang. Kausapin mo ako, Irish. Alam mo namang kahit ano ang sasabihin mo sa akin, di ba? Tanong niya at tumango naman ako bilang sagot. So tell me kung bakit ka umiiyak. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang panyo na inabot niya sa akin. Maliban na malaki ang epekto ni Mr. Black sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kung nasabi ko na lang ng malakas ang iniisip ko. Tumayo si Diana, nanlalaki ang mga mata na parang mga saucers. Don't tell me you slept with him. Binato ko siya ng unan. That's low, Diana. I can't do that. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Fine. I'm sorry na tanong ko yan, pero para magkaroon ng effect ang isang lalaki sa buhay mo, I think you should be screwing him. Bakit kailangang maging mga pervert ang best friends ko? That's not how I meant it. What I mean is, 1 minute, he acts like a normal person, then suddenly, he's all. How'd I put it? Rash. I really don't know, Diana, bakit siya ganyan? Tumingin ako sa kanya ng sincere. Wala pa akong nakilala na kasing yabang niya, kahit anong pilit kong makita ang kahit katiting na kabutihan sa kanya. Huminga siya ng malalim saka dahan-dahang pinakawalan. May nararamdaman ka ba para sa lalaking ito, Irish? Anything at all? Nakakatakot ang pagkaseryoso ni Diana. Pagkatapos ay bumungad sa akin. Tama si Kenny. Ang lahat ng halo-halong at shuffle na emosyon na ito ay mga pahiwatig. Pahiwatig na may crush ako sa boss ko. Or ex-boss.
Do you? Sumenyas siya. Dahan-dahan akong tumango. Pumalakpak si Diana at tumayo. Then it's settled, you have to block those feelings cause guys like him just want what's in the panty from a girl and nothing else. And you're not that kind of girl. He'd destroy your life so forget about him. Really, how do I get rid of a crush? Nagkibit balikat si Diana. I don't do crushes, I do fucking so that's for you to figure out. Nanatili akong nakatitig sa phone ko. Kanina pa ito tumutunog at si Leo ay nag-iiwan ng mga messages letting me know the boss hasn't fired me. Yes he didn't. I fired myself. Kung gusto ni Mr. Black na patuloy akong magtrabaho para sa kanya, kailangan muna niyang humingi ng tawad. Hindi niya ako kayang tawaging kalapating mababa ang lipad at iniisip na magiging okay ako dito, tao rin ako. And besides, pinipilit kong tanggalin itong crush ko sa kanya. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone ko. Kinuha ko ito para sabihin kay Leo pero unknown number iyon. Medyo lumundag ang puso ko. Siya kaya, dahan-dahan kong inilapit ang phone sa tenga ko. Irish. This time, nag-freeze talaga ang puso ko. Mr. Black. Tinawag niya ang pangalan ko at nabalik ako sa realidad habang bumubulong ng yes. Where are you? Napaka-demanding ng boses niya, natakot ako. I'm home, magalang kong sagot. Narinig ko ang pag-shuffling at pagkusot ng mga papel sa kabilang dulo. Meet me at Adams in 15 minutes. Wala ba siya sa isip niya? Tinatawag at inuutusan ako na parang pag-aari niya ako. Hindi ako tumatanggap ng utos sa'yo, hindi kita nanay. Fine, then pupunta ako sa bahay niyo. Ang tanging nasabi niya bago ay end ang tawag, walang puwang para sa mga tanong. Ang lakas ng loob ng lalaking yun. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.